Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. At kamusta na po kayo? Welcome po sa Usapang Born Again. Sa araw na ito, ang akin pong i-discuss sa inyo ay isang link na ipinorward sa akin ng isa sa inyo ng mga nagsusubaybay dito po sa ating programa, ang Usapang Born Again. Doon sa kanyang email ay tinatanong niya ako kung ano raw ang comment ko patungkol po dito sa link na ito. Well, ako naman po, dahil merong link na nakalagay, ikinlik ko yung aking computer at nagpunta po yung link dito sa isang video na kung saan ay nakita ko ang ating mahal na Pangulong Duterte na nagsasalita po sa isang conference. Okay? Ito po yung mga panahon na siya po ay presidente pa ng ating bansa. In other words, dito po sa link na pinorward sa akin, binigay niya ng buo at doon lamang po ako natauhan. Nahimasmasan at tinanong niya ako, Pastor, ano masasabi mo rito? Well, buti pa para magkaroon po tayo ng eksaktong interpretation dito, panoorin po muna natin yung video na kung saan ito yung umpisang-umpisa ng kanyang panayam sa isang conference nung kanyang kapanahunan. Panoorin po natin. Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. So, yun po mga ka-worship, nakita nyo naman yung video at kung ikaw ay isang born-again Christian, ikaw ay masyashock. Sa akin po, kung ako po ang tatanungin, kasi sabi ano daw yung masasabi ko, kung anong commentary ko. Una, ako po ay nasaktan. Totoo po yun, nasaktan po ako sa dalawang bagay. Una, nasaktan po ako, ba't nasabi yan ng ating Pangulo? Okay? Sapagkat mataas po ang respeto ko sa ating Pangulong Duterte. In fact, mga kapatid, ay hinahangaan ko po siya nung kanyang kapanahunan. At nakita ko po yung kanyang dedication bilang isang Pangulo. At nakita ko rin po ang kanyang katapatan sa kanyang paglilingkod. Meron siyang flaws, oo, normal naman yun. Lahat naman ng Pangulo, hindi naman perfecto. At doon sa part na yun ay na-touch po ang aking damdamin sapagkat isa po akong pastor, isa po akong born-again Christian na naniniwala sa Biblia. Okay? At I would like to be subjective. Hindi ko ilalabas ang isyong ito sa mga bagay pa na pumapatungkol po sa ating mahal na presidente. Ang tutukuyin ko lang po dito ay yung mga bagay na nakita ko doon sa video at sa kanyang mga pangusap patungkol po sa kanyang sinabi na may kinalaman sa Bible. Okay? Una, nasaktan ako dahil nasabi niya yun. Nasaktan ako dahil ang Diyos na kinikilala ko ay ang Diyos na pinakikilala ng Bible. At siya namang Diyos na kanyang nilapastangan or nilait. Tinawag niyang stupid ang Diyos. At masakit po yun para sa isang kagaya ko na naglilingkod at ipinagmamalaki ko ang Diyos. Itinataas ang kanyang karangalan at kalwalatian, and yet there is somebody who will call our God, our glorious God, our holy God, to be stupid. So lumalabas mga kapatid, dun po ako nagdamdam. At pag i-dissect po natin ang kanya pong mga sinabi,
lumalabas po ay pumitas daw si Eva at kumain. At pagkatapos ay ginising niya si Adan. Okay? Ginising niya si Adan na sabi niya, baka katatapos lang. Okay? So, doon sa terminology yung ginagamit niya, na ginising niya si Adan, hindi ho yan galing sa Bible. Sapagkat ang totoo po nito, yung sinabi niya katatapos lang, maliwanag po ito na ang kanyang tinutukoy po dito, yung nag-sex sila, at matapos silang mag-sex, nakatulog sila, nagising si Eva. Nung magising si Eva, kumain ng ipinagbabawal na prutas, at pagkatapos ay ginising niya si Adan at pinakain niya rin. Okay? At doon po ay namulat sila at nagkaroon daw sila di umano ng mali siya. Okay? Well, ang Bible po ay maliwanag ang pagkakasabi nung magkasala ang tao. Una, meron pong isang serpent. Serpent na kung saan pinoses ng demonyo. Pinoses ni Satan. Kumbaga, inangkin ang katawan ng serpienteng ito nang sa ganon magkaroon siya ng katawan para makausap po ang pinakamahinang bahagi sa buhay ni Adan. Walang iba kundi ang babae, si Eva. Sa kanya pag-obserba kay Adan, nung si Adan ay mag-isa pa lang, hindi niya kayang tuksohin si Adan. Pero nung ilabas si Eva, nakita niya na umiibig si Adan, nagmamahal si Adan, at binibigyang favor ni Adan si Eva. Sabi niya, ang kahinaan ni Adan ay na kay Eva. At napansin niya rin, kung ang kahinaan ni Adan ay kay Eva, si Eva naman, ang kahinaan po ay ang kanyang mga nakikita, ang kanyang mata. Kumbaga, anuman ang pleasing in her eyes, kagaya po ng simpleng-simpleng pag-umpisa ng panunukso ni Satanas. Sabi niya, totoo bang ipinagbabawal ng Diyos na kainin ang lahat ng mga prutas na bunga ng punong kahoy dito sa Garden ng Eden? Tinanong niya, dinaan niya sa pasimpleng, very subtle question. Hindi kay Adan kung hindi kay Eva. And in response, out of innocence, si Eva ay sumagot naman na hindi naman. Lahat ay maaari namin kainin except doon sa isang puno na nasa kalagitnaan ng Eden. Sinabihan silang ganon. So in other words, pati yung exact location ng puno na kung saan magkakaroon ng opportunity si Satan para pabagsakin silang dalawa, ay nalaman niya na kung nasaan yun. Okay? Alam mo ninyo mga kapatid, pakatandaan natin na nandito si Satan sa earth noong time na yun. In fact, nandito rin siya hanggang ngayon, di ba? At ang goal ni Satan ay pabagsakin ang unang tao, si Adan. Bakit po? Kung babasahin natin ang Biblia, and we are going to read between the lines. Nung likhain ng Diyos ang buong mundo, ang sanlibutan, ang authority ibinigay niya kay Adan. Sabi niya, Adan, pamahalaanan mo ang lahat ng ito. So lumalabas mga kapatid, matapos likhain ang napakagandang mundong ito, ang napakagandang sanlibutan ito, at ang lahat ng inaangkin nito, kabundukan, puno, halaman, karagatan, mga hayop, mga ibon, mga isda, at anumang mga bagay pa, lahat yan iniligay ng Diyos sa ilalim ng authority ni Adan. Yan ang goal ni Satan, na pabagsakin ang unang tao at kinakailangang masira si Adan sa harapan ng Diyos nang sa ganon mabasag ang kanilang relasyon. Alam ni Satan na malaki ang magiging pakinabang niya
kapag masisira niya ang relasyon ng Diyos at ng tao. Sapagkat bibitaw sila sa isa't isa, maghihiwalay sila at magpa-part ways. Lalayo ang Diyos, lalayo ang tao, at ang tao hindi niya alam dahil siya ay nagtataglay sana ng authority or dominion sa lahat ng creation na ibinigay sa kanya ng Diyos. Dahil naghiwalay sila ng Diyos at dahil siya ay nagtataglay ng kasalanan, bunga ng kanyang pagsuway sa utos ng Panginoon, bunga ng kanyang pagsuway sa salita ng Diyos, doon siya nagkasala. Nagkasala siya sa salita ng Diyos. At dahil doon, mga kapatid, ang pakinabang ni Satan dito, ang buong sanlibutan ay maaangkin niya sapagkat ang authority na binigay kay Adan ay lalabas, mapupunta sa kanya sapagkat siya ang may authority na kay Adan. Lumalabas, mga kapatid, magiging kontrolado niya ang unang tao sapagkat papasok ang kasalanan sa tao at ang kasalanan ito ang magmamanipulate sa buhay ng tao. Okay? Kaya nga, mga kapatid, yung salitang pag kinain namin yan ay mamamatay kami. Sinabi yan ni Eva. Okay? At totoo naman, galing talaga yan sa salita ng Diyos. Galing yan sa Diyos na kung saan huwag nyo kakainin yan, mamamatay kayo. Sinabi naman ni Satanas, ay hindi totoo yan, sabi niya. Hindi totoo yan. Kainin nyo yan, hindi yan mamamatay. O hindi kayo mamamatay. Ngayon, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, bilang mga born-again Christian, namatay ba sila o hindi? Noong mga oras na yun. Namatay ba sila o hindi? Okay? Kasi merong mga ibang tao na i-argue, brother, no, hindi naman sila namatay. In fact, nabuhay pa nga sila, nagkaanak. Si Cain, si Abel, dumami pa ang lahi ng tao. Ang totoo po, hindi physical death ang tinutukoy kasi ng Diyos dito na pag sinabing mamamatay sila. Ang death na tinutukoy dito ng Diyos sa kanila ay ang kanilang spiritual death. Bakit po? Sapagkat nakasulat sa Galatians chapter 5, verse 23, na ang tao po ay may tatlong sangkap. Body, soul, at saka ang spirit. Ang body po, ito, ay bahay ng soul. Dito nakatira ang ating kaluluwa. Pero alam nyo ba na ang soul na ito at ang body na ito ay may isa pang tumitira? At yan ay walang iba kundi ang spirit. At ang spirit na tinutukoy dyan sa Galatians chapter 5:23 ay espiritu ng Diyos, na kung saan ang bawat isa sa atin bilang mga tao, nagtataglay ho tayo ng body, ng soul, at saka ng spirit. Unlike sa mga manok, ang manok po, meron po silang body, meron silang soul. Ang aso may body, may soul. Ang pusa may body, may soul. Pero ang tao may body, may soul, at may spirit. Sa body na ito, nananahan ang ating sariling katawan, yung mismong ako, yung aking soul, okay? Yung mismong ako, yung ibig sabihin yung the real me is not this body. The real me is my soul. At ang aking kaluluwang ito ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nung sinabing mamamatay sila, ibig sabihin maghihiwalay. Alam naman natin ang definition talaga ng salitang kamatayan, di ba? Ang ibig sabihin ay separation, paghihiwalay. Kaya nga pag dumadalaw tayo sa patay, nakikita na lang natin yung katawan, pero ang kaluluwa wala na. Naghiwalay na kasi. Pero dito po makikita natin, ang humiwalay po ay hindi yung kaluluwa. Ang humiwalay po ay ang Espiritu ng Diyos. At nung humiwalay ang Espiritu ng Diyos, ang tao po ay meron na lang body, merong soul, pero wala na ang Espiritu ng Diyos. Bakit po? Sapagkat nagkasala ang unang tao, bunga ng pagsuway niya sa salita
ng Diyos. Alam mo ninyo mga kapatid, ang totoo niyan ay hindi talaga issue yung prutas eh. Hindi talaga. Halimbawa po, kunyari, ako, okay, na merong dinala akong pizza sa bahay namin nung maliliit pa sila, at pagkatapos ay natuwa sila dahil may pizza. Papa, may dala kang pizza. Yes. Okay? Tapos kakainin na kagad nila. Ay, sabi ko, hindi pa tayo pwede kumain. Bakit? Sapagkat wala pa si mama. Okay? Antayin natin. Eh, si mama bumili sa tindahan eh. O di, sige, antayin natin. So, lumalabas, bawal bang kainin? Malalason ba sila pag kinain nila? Hindi sila malalason. Kaso, ipinagbabawal ko kasi may certain period of time, may panahon ng paghihintay. Kinakailangan nila maghintay dahil ang hihintayin nila, yun ang magbibigay ng hudyat sa kanila para kainin nila yun. Ano yun? Yung pagdating ng mama nila na may daladalang 1.5 na Coke, kasabay ng pizza, kakainin namin lahat-lahat. Okay? Halimbawa, kinain po ni Adan at saka ni Eva ang prutas. Okay? Ang sabi dyan ay, nung matapos nilang kainin, okay, sila ay namulat. Okay? Ba't sila namulat? Kasi immediately umalis ang Espiritu ng Diyos sa katawan nila. Nabakante, nagkaroon ng body, ng soul, pero wala ang spirit. Dahil ang soul ay isang apartment o bahay na pwedeng tirahan ng espiritu. Ang masaklap na katotohanan ng espiritong nakatira ay galing sa Diyos ay biglang umalis dahil sa pagsuway sa utos. Ang espiritu ng kasalanan ay agad-agad na pumasok sa dalawang ito. At pagkatapos nito, namulat kagad sila, nakita nila ang kanilang kahubaran. Bakit? Nagkaroon sila ng malisya. Malisya na tinataglay ng kasalanan, kasalanan na nanggaling kay Satanas. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Yan dapat ang tamang interpretation. Okay? Bawal bang kainin ang tree of knowledge at tree of light? Mga kapatid, hindi naman talaga tree of knowledge of good and evil yan eh. Ang talagang tawag lang dyan, tree of knowledge. Okay? At saka yung tree of life, magkatabi ho yan eh. Well, ang sabi po dito, hindi na pinakain, binabantayan na ho yan sa mga anghel, at pinalayas po sila sa Garden of Eden. Bandang huli, pag binasa natin ang Biblia, hanggang sa bandang huli, sa Revelation, makikita natin ang tree of life nakasulat sa Revelation. At doon sa mga nagtagumpay na makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ang nangyari po dyan, ang tree of life ay ma-enjoy ng mga taong nakapasok at nag-qualify na makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Amen po. Yan po yung kabuuang katotohanan na isinalaysay po dito ng ating Pangulo. Nais ko pong linawin na ang mga bagay pong ito ay dapat maintindihan natin. Sapagkat ang pinaka-dangerous talaga ay yung magko-quote ka sa salita ng Diyos na hindi mo naman talaga ganap itong nauunawaan. Spiritual book kasi ang Biblia eh. At ang Biblia po ay nagpapakilala ng katotohanan na dapat talaga malaman natin. Pero may guidance of the Holy Spirit bago natin ito binabasa. At kinakailangan din magpapaturo po tayo sa mga talagang taong totoong nakakaalam ng salita ng Diyos. Ano po ang nagiging resulta kapag hindi mo alam ang isang bagay na ginagamit mo? Kagaya ng Bible, kino-quote mo, tapos bandang huli, ang conclusion mo ay hindi maganda,
At ang mangyayari, magiging stupido pa ang Diyos. Nakasulat sa Bible ang kahihinatnan ng sino mang gagawa ng mga panglalapastangan sa Diyos na pinakikilala ng Biblia. Ano yun? Kung may mga Bible kayo, makipagbukas po kayo sa Galatians chapter 6 verse 7. Ang sabi po dyan, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Ano po ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin po nito, huwag kayong magpapalinlang. Ang Diyos ay hindi malalapastangan. Aanhihin ng tao ang kanyang inihasik. Dito sa mismong verse na ito, ibig sabihin, huwag kayong magpapadaya, huwag kayong magpapaloko, huwag kayong magpapalinlang sa mga taong nagsasabing pwedeng linlangin or pwedeng alipustain o libakin ng Diyos. Huwag kayong magpapadaya dyan. Bakit po? Huwag kayong magpapaloko, huwag pa kayong magpapa-scam sa mga magkikwento sa inyong taliwas, lalong-lalo na magkikwento ay mga hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos hindi nalalapastangan, hindi nalilibak, hindi naiinsulto, hindi naaaglahi, hindi nada-downgrade. Bakit? Ano nagiging resulta kapag inilipusta, nilait, dinowngrade, nilibak? Nako, aanihin ng tao ang kanyang inihasi. Okay? A man will reap what he sow. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, sa konteksto na pinag-uusapan, nalilibakin mo ba ang Diyos o pararangalan mo ang Diyos? Sa dalawang bagay na yan, kapag pinarangalan mo ang Diyos, aanihin mo ang bunga ng pagpaparangal mo sa Diyos. Pero pag nilibak mo ang Diyos, nilait, nilapastangan, tinawag mo ng mga tungayaw na salita, aanihin mo ang bunga ng mga pagtungayaw mong yan sa Diyos na pinagmamalaki ng Biblia. Well, alam natin ang naging resulta o bunga ng ginawang ito ng ating Pangulo. At balita naman yan. Kumbaga, sino ba tayo para humatol? Ang akin pong iiwang aral sa inyo, mga kapatid, bilang mga born-again Christian, huwag tayong magtanim ng puot, ng galit, o ng hinanakit kahit kanino. Kahit kanino. Kahit kay Duterte, sa ating Pangulo. Okay? Baka sabihin nyo, DDS ka. Hindi. Hindi naman po. Hindi ako DDS, hindi ako BBM, hindi ako Piklawan. Ako po'y born again Christian. Ako po'y isang pastor na sa Bible lang. Mapapansin nyo, hindi ko naman inatake ang ating Pangulo. Subjective lang. Tinutukoy ko lang yung mga eksaktong pangungusap niya na dapat kong itatawid at tutuwirin sa inyong harapan. Kung sakasakaling napakinggan nyo, ito yung katotohanan na dapat sana ay kanyang sinabi. Pero bilang isang lingkod ng Diyos, na ang pinag-uusapan natin ay isang leader of the land, na once upon a time ay naging presidente natin, dapat po natin siyang ipanalangin. Dapat po natin siyang pag-pray. Share ko sa inyo nung panahon ng 2004, naglaban po si Gloria Macapagal Arroyo at saka si Fernando Po Jr. Ang binoto ko po ay si Fernando Po Jr. Natalo. Galit na galit ako. Masama ang loob ko. Tapos lumabas pa yung Hello Garci, di ba? Lalo akong naiinis. Parang gusto ko kulamin yung nakaupong presidente si Gloria. Kaya lang po, ang sabi ng Bible, we have to pray, okay, the leadership of the land. Okay?
kinakailangan ko siya ipag-pray, kinakailangan ko siyang ipanalangin sapagkat tungkulin natin bilang mga born-again Christian ang bagay na ito. Na hindi tayo nagtatanim ng galit, ng puot, ng hinanakit. Walang kulay politika ang ating mga ginagawa bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Kagaya po ng nangyayari ngayon sa sitwasyon natin, sa nararanasan nating bumabagsak na ekonomiya, sa kaliwat kanang korupsyon, sa larangan ng politika, parang wala ka nang mapagkakatiwalaan. Pero isa lang po ang iiwan ko sa inyo. Ang sabi ng Bible, let us fix our eyes to Jesus because He is the author, the perfecter, and the finisher of our faith. Bilang mananampalataya, huwag tayong tumingin sa tao kasi hindi nila kaya yung mga bagay na inaasahan natin, akala natin kaya nila. Pero kapag kay Jesus, kay Jesus ka titingin, i-fix mo sa Kanya lang at wala nang iba, titiyakin ko sa iyo, ang Panginoon, hindi kanya bibigoin. Sigurado yun. Kaya sa mga pagkakataong ito, sana po ay nakapulutan ninyo ng aral ang video message na ito na akin pong ibinigay para sa inyo. At dalangin ko na maging matatag tayo sa mga sitwasyon na dumadaan sa ating buhay, sa ating bansa, sa ating paligid, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat pag binabasa ko ang Biblia, yung mga indicators ng last day, nandiyan na sila lahat. Okay? At ang sabi ng Bible, marami ang tutumba sa bigat ng pressure sa paligid. But the righteous shall live by faith. And I know that while you are watching right now, ikaw na nanonood, alam ko, righteous ka. Panatilihin mo ang pagiging matuwid na mananampalataya. Na sa bigat ng pressure na dumadaan sa paligid natin, kapatid, live by faith. Mabuhay ka sa pananampalataya. Ituon mo palagi kay Jesus, who is the author, the perfecter, and the finisher of our faith. So yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na akin pong na-share sa inyo. Sa mga susunod na video na akin pong ibabahagi, at abangan nyo po yung mga iba na yan. Siya nga pala, pagpasok nga po pala ng March, ako po ay magtuturo ng online ministerial class. Magtuturo po ako kung paano magbahagi ng salita ng Diyos, paano mag-share, paano mag-preach, ano yung hermeneutics, ano yung expository, okay? Ano yung homiletics, okay? Ano yung ICGCs, ano yung exegesis, baka po pati yung eschatology or the study of the end times ay ituturo ko din po. Lahat po yan ay pagpasok ng March hanggang April. Well, yun po ay hinahanda ko na at ang nais ko ay sumubaybay po kayo nang sa ganun kung nagdi-desire ka na maging isang preacher at nagpapahayag ng salita ng Diyos, subaybayan niyo po yung gagawin kong online lessons hanggang sa kayo po ay maging ganap na tagapagpahayag ng mabuting balita. Kung kayo po ay interesado, kayo po ay makipag-ugnayan sa akin, mag-comment lang po kayo sa baba at ako na po ang bahala makipag-usap sa inyo. At doon sa comment po yung sasagot po ako, ibibigay ko po sa inyo yung link paano po tayo magkakausap ng personal. Okay? Sa pangalan po ng Usapang Born Again at sa aming church, sa Jesus Heart of Worship Church, ako po si Brother Dong Galang. Pansamantala po ako magpapaalam at mag-iiwan sa inyo ng pagpapala ng prosperity. Kaya po, mga kapatid,
ka-worship. God bless. Bye-bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.